So, buksan po natin yung Isaiah chapter 40 verse 31. Isaiah chapter 40 verse 31. Pag nakita nyo na, mag-amen lang kayo. Kita mo na, Sir Joshua. Hindi ba? Isaiah 40 verse 31. Yeah. Sabi dito, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Tayo manalangin, Panginoon, maraming salamat sa umagang binigay niyo po sa amin, sa time at sa panibagong buhay, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. At nawa, patuloy niyo po ang bigyan ng kalakasan upang kami po ay magpatuloy at maging magpapala, Panginoon, itong devotion na po, Panginoon. Kaya po yung mangusap, Panginoon, sa bawat isa at gamitin niyo po lamang ako upang instrumento para may pahayag ang inyong salita, Panginoon. Hindi ko po ito kaya ako po ay magtitiwala po sa inyo, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa inyong blessings at kayo po yung mga unang, Panginoon, sa ating oras. Ito po ang dalangin sa Pangalan ni Jesus. Amen. Yeah. So, this is the chapter na ito ay nakita natin dito na about problems and paghihintay at yung pagpapatuloy. So dito, babasahin natin dito sa una, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Yan. So, ang point number 1 natin ay naghihintay tayo sa Panginoon na magbabago ang ating lakas. Yan. Sometimes talagang nangihina tayo at hindi natin alam kung paano ulit tayo lalakas. Diba na naramdaman natin yung burnout, yung parang ayaw mo nang tumayo, ganyan, kasi sobrang bigat ng problema mo. Ramdam nyo rin ba yun? Yung parang tinatamad ka na, gano'n, kasi sobrang padama yung katawan, tapos sobrang ayaw mo nang tumayo, gano'n. Tapos parang ayaw mo na sa buhay. Pero ang Diyos ay magbibigay ulit ng lakas. Basta andun yung trust natin sa Panginoon at yung tiwala natin na magbabago ulit. At yun nga, magbibigay ang Panginoon ng bagong lakas. Yan, at mas lumakas pa at mas tumibay pa ang ating loob. Yan, kasi kailangan lang natin na yung faith natin ay maging mas matatag. At kagaya kay Job, di ba? Ang dami niyang mga problema na natanggap dahil nga sinusubok si Satan, sinusubok niyang Panginoon si Satan na sinasabi kasi kay Job na wala yan dahil nagpapatuloy yan dahil merong kayamanan, madaming lupa, madaming ari-arian, yan mga dati pag mayaman ka dati, pag madami kang mga animals, di ba? Madaming mga lupa, ganyan, mga baka. At may mga anak din siya ng sigurado masisibag din yun kasi ang dami na ng ari-arian eh. So good steward siya na mamanage niya yun. Pero merong time na ang Diyos sinubok niya si Satan. Yan, kung sige, wag mo lang, pwede mo siyang subukan. Wag mo lang siya papatayin, si Job, sinabi sa kay Satan. Ang ginawa ni Satan, lahat tinanggal. Nawala yung mga animals, yung mga anak niya namatay, at yung asawa niya, kapag pa niya, dinaon pa niya. Kung ba't ka pa naglilingkod sa Panginoon, ka pa nagpapatuloy, ang dami nang nawala sa iyo, lahat ng material things nawala. Pero si Job, nagkaroon pa siya ng pulutong parang gano'n, daming mga sakit, ganyan. Wala na, hindi na siya, parang sobrang grabe na yung nangyari sa kanya. Kasi Satan yung gumawa eh. Pero alam mo kung anong nangyari sa kanya, siya ay nagpatuloy. At patuloy siya nagtitiwala sa Panginoon kasi nga, meron siyang Panginoon. Meron tayong Panginoon na magbibigay sa ulit sa tayo ng Panginoon ng lakas. Kaya ang nangyari, nung time na yon, siya ay nagtiwala, nanindigan, na hindi siya mag-iisip na wag magpatuloy. Yan. At nag-pray siya sa Panginoon sigurado kasi nga andun yung trust niya. At si Job, hindi siya pastor, hindi siya nag-preach, siya preacher. Doon natin makita yung trust na tiwala niya sa Panginoon. At nung after nun, di ba namatay yung 10 niyang anak, after that, patuloy siya nagtiwala sa Panginoon. Hindi naging successful yung ginawa ni Satan. Siya ay nagpatuloy. After that, ang Diyos binigyan niya pa
ng pagpapala. Hindi na yung gusto niya. Nagkaroon ulit siya ng, kung alam niyo, nagkaroon siya ng anak ulit na 10 at dinoble niya pa yung mga ari-arian niya. Yan, dahil sa papatuloy niya na maging tapat sa Panginoon, andun yung blessing. Kaya nga sa una, sige, kan mo na, tis muna, ganyan, hirap muna. Ganon din ang nangyayari kay Job. Talagang nanindigan siya. At doon natin makikita yung example na makita yung susuko. Si Job nga, sobrang grabe yung nangyari sa kanya. Asawa niya, anak niya namatay, lahat. Sobrang grabe yung nangyari sa kanya na nakakon pa nga siya nagkasakit pa nga siya. Pero lagi natin natandaan na si Job andyan. Yan, kapag nangihina tayo, si Job kaya niya. So ako kaya ko din. Ganoon din siya. Kaya dito sa verse 1 na but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ma-renew yung ating kalakasan. Ganun tao kasi pa rin tayo nanghina pa rin tayo, kaya ang mangyayari niyan, possible pa rin talaga tayo na magkasakit, manghina. Pero yung inaasahan natin ng Panginoon, hintayin natin na lumakas ulit. Yan. And then sabi dito, tuloy natin, they shall mount up with wings as eagle. Yan. Tayo ay magpapatuloy na parang agila na lumilipad ng mataas. Yan. At tatakbo sa karera ng pagtitiis at hindi susuko. Ganon din sa mga eagle. Nagiging pa nga sila pag may storm, di ba? Pag may storm, lakas ng storm, yung mga agila, nilalagpasan nila yung ulap. At nagiging masaya sila kapag may storm. Kaya ngayong problema, sobrang sarap din na tignan na blessing. Sabi nga ni si Pastor nung kailan lang, nung Wednesday, na yung paganda mong problema, sobrang bigat, ang laki ng problema mo. Ibig sabihin, Pastor, kanyan, malaki yung blessing na may makukuha mo kasi sobrang laki. Ganyan. So, ibig sabihin, ganun din yung sa eagle na siya mag-fly siya ng sobrang taas kapag may storm. Kaya nga, sabi din siguro ni Agila na Panginoon, magbigay ka ng malakas na storm para kami ay pagpalain at makapunta sa pinakamataas sa ulap. At sila, andun lang sila na lumilipad. Tapos sa baba tayo naman, lakas ng ulan, gano'n, yung agila, masarap yung kanila, yung blessing na nakuha nila kasi andun sila sa taas. And then sabi dito, sa last, they shall run and not be weary. Yan. Tayo ay lalakad sa kalooban ng Diyos. Yan. Kasi kapag hindi tayo natakot sa anong mga pagsubok, tayo ay mas magpapatuloy. Expect na natin yung pinaka-worst niyan. Ako, in-expect ko na yung pinaka-worst, nare-ready ko na yung sarili ko. Basta yung mga masamang mangyayari sa akin, ang decision ko pa rin, magpapatuloy pa rin ako. Bagamat si Satan na, huwag ka na magpatuloy, sobrang hirap na nga yan Pero dahil nga may mga devotion tayo, may mga salita ng Panginoon na nakakinggan natin, mas lalo tayo nagpapatuloy, mas lalo nag-encourage sa atin at nagpapamotivate. Yan, sabi dito na, and they shall walk and not faint. So tayo ay lalakad sa kalooban ng Diyos at hindi magpapalinlang sa kasamaan. Yan, huwag tayong matakot. Kasi dito sa mundo, sobrang grabe yung paghihila niya sa kasamaan. Kaya nga tayo, pag blessing sa atin kasi mayroong Bible. Kasi pag wala to, sobrang hirap ng buhay natin. Masarap sa labas, pero grabe din yung palo kapag nasa labas tayo. Kaya habang andito tayo na nagpakon tayo, devotion ganyan, kung na natin, parang sulitin na natin. Yan, sulitin na natin na habang meron pa to. Kasi meron time din talaga na manghihina tayo. At medyo mahirap lumakas ulit. Pero kapag yung willingness natin na ayokong manghina, gusto kong magpatuloy at susulitin ko na to. Yan. Kaya nga, yung isip ko na yung momentum, ayokong mawala yung momentum. Sabi ko kay Pastor na pag sakali makapag-aral lang dito sa Bible na mas gusto ko pang matuto, Pastor, ayoko pang mawala yung momentum. Ang sarap na magbasa, matuto. Kasi itong Bible, sobrang daming pagpapala na makuha natin. Pagamat yung iba, sila ay mas lalong naiinis sa Bible kasi
puro bawal, pero yung bawal kasi para din naman sa atin, di ba? Hindi para sa Panginoon. Ganun. Kaya inisip ko na lang talaga kapag merong Bible, kaya ngayon decision ko na hindi muna ako magbabasa ng bagong books. Gusto ko munang mabasa lahat para kahit papaano, ang Diyos kasi yung inuna eh. Yung pag i-apply natin yung Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya pag ito na-perfect natin at nagpatuloy tayo ay mas lalong pagpapalain ng Panginoon. At hindi naman tayo nagtuturo ng tawag dito yung ano ba tawag doon? Yung parang yayaman ka, ganyan, yayaman ka, para maglingkod sa Panginoon, para yayaman ka. Hindi yun. Kundi bonus na lang yung bibigay ng Panginoon. Ayun, prosperity gospel. Kasi yung iba, nagtuturo siya ng prosperity. Yung makinig ka ng ganito, ng Bible, magpatuloy ka para yumaman ka. Hindi naman business yung Bible eh. Pang spiritual to, hindi siya business na para yumaman. Pero kapag i-apply natin yung giver tayo, yan. God love with a cheerful giver. Kapag tayo ay mapagbigay, mahal tayo ng Diyos. At maging sasaya tayo. Ang kaisipan natin, magbigay. At huwag nang mag-isip na may makukuha. Ang Diyos na yung bahala. At kasi pag inisip po natin na meron, sasaktan na lang tayo. At yun nga, nasa Bible din na it's more blessed to give than to receive. Mas maganda nang bibigay kaysa may natatanggap. Pero proven and tested na kasi kapag tayo ay taos-puso na nagbibigay, meron tayong pagpapala. Hindi man material things, pero what if good health, wisdom, mas lalong matatag na mas pagpatuloy sa Panginoon. Hindi natin nakikita yung material things, pero hindi natin alam, mas madaming pagpapala na binibigay sa atin. Kaya kailangan natin na manindigan. Yan. At kagaya nito, na sinasabi dito sa verse 31, but that they wait upon the Lord shall renew their strength. Hintayin natin. Pag nangina tayo, hintayin natin yung pagpapala, yung lakas na loob, and they shall run. Yan. And dito pala, renew their strength, they shall mount up with wings as eagles, they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. At focus lang tayo sa tanang Panginoon at sa mga gabay niya. Kaya napakasarap na maghintay kasi kapag nagtitiwala tayo, naghihintay tayo, di ba? Pero kapag naghihintay tayo, nagtitiwala rin tayo. Kaya kailangan lang natin na maghintay kung ano yung ibibigay sa atin ng Panginoon, kung ano yung kalooban niya. Yung mga plano natin, di ba, gusto natin i-execute din yan at hindi nangyayari. Ibig sabihin, may magandang plano ng Panginoon at hindi sayang. Kaya nga, meron time na meron akong narinig na yung kapag naghihintay tayo or hindi nangyari kasi naghihintay tayo, merong plano ng Panginoon bakit hindi nangyari yun. Inisip ko nga yung sa BIR bakit hindi pa nagagawa. Alam ko meron pang plano ng Panginoon eh. Kumbaga, nire-ready lang ako, siguro meron pang kailangang ayusin. Yan, may ayusin pa tayo at kailangan pang pulituhin para after that, kapag may BIR na, may tax na, yan, pag sinilip tayo, talagang malinis. Yan, at hindi maiwasan talaga yung magulo-gulo. Pero, isasabi din ng Panginoon na kailangan mo munang maging tapat sa Panginoon at kailangan mo nang ayusin to, ganyan. At yung system, yung iniisip ko. Yan, salamat sa Panginoon dahil may mga ganong sitwasyon na kailangan maghintay at kailangan maging lakasan yung loob at manindigan at maging mas ban pa yung pagman lang yung faith natin sa Panginoon, masalo pang laliman. Yan. Kaya yung hinihintay na lang rin natin, lagi kong inuulit na kapag dito sobrang hirap, problema, yung paghihintay natin ay hindi siya sayang. Ang isipin na lang natin ay meron tayong hinihintay na pag dumating ng Panginoon. At sa heaven na talaga yung totoo natin, buhay na walang hanggan. At ang kaligtasan ay nagmumula sa Kanya, hindi sa tao, hindi sa church, hindi sa akin, kundi para sa Kanya. At tahimik tayo naghihintay sa harap ng Diyos sapagkat nasa Kanya ang ating pag-asa. Yung hope ay nasa Kanya, hindi sa tao, hindi sa pera, hindi sa akin, kundi sa Panginoon. At we need to focus lang yung sa
bibigay sa atin na pag-asa. Maghintay lang para tayo ay magpatuloy. Yung reason man lang, yung isipin natin na bakit ako nagpapatuloy. Nagpapatuloy ako dahil para sa Panginoon. Yan. At anong mangyari, hindi ako matitinag, hindi ako masisira. Kasi pinagtiwala natin ng Panginoon. Kaya fulfillment once na naghintay tayo sa plano ng Panginoon. At so, keep on trusting sa Panginoon. Keep on focus sa Kanyang plano sa buhay natin. Yan. So, yun lang, tayo yung manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong pinagkaloob sa amin na pagpapala. Nawa ay kami po ay maging matatag. At kung may mga pagsubok man, kami po ay bigyan po kami ng lakas ng loob upang magpatuloy. Bagamat mahirap siya, pero nawa, bigyan po kami ng kaisipan na magsikap na ito po ay sundin yung kalooban niyo, Panginoon, para magpatuloy. Dalangin po namin, Panginoon, na sa anumang mga gagawin po namin ngayon, kayo po yung patuloy na magbigay sa amin ng lakas. Plano po namin, mga goals, nawa tulungan niyo po kami itong matapos at lagi niyo po kami bigyan, Panginoon, ng strength at ng panibagong lakas para magawa po namin, Panginoon, yung aming mission at vision, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong makabutihan sa amin. Dito pa kami dalangin sa matapos ng pangalan na Jesus.